Dakila ang Panginoon at napakasarap na maramdaman ang kanyang pag-ibig. Subalit maraming balakid ang ating kaligayahan, marami pong sagabal na inilalagay ang kaaway, maging ang ating mga sarili, upang tayo ay magkaroon ng mapayapang buhay. Napakaraming tao ay kinakailangan pang uminom ng gamot para lang makatulog. Napakaraming tao ay napakagaan lang matulog, kaya tuloy hindi lubos na nananariwa ang kanilang lakas, magdamag man silang humiga. Sleeplessness can be such a heavy burden, and restlessness can be such a heavy load. Marami pong mga taong walang kapayapaan, walang tunay na pahinga, kumakain man ay wala namang gana, nakahigamay di naman makatulog, at kahit maganda ang tinitingnan ay hindi naman natatanaw sapagkat lampas-lampasan ang tingin dahil maraming suliranin. Ano po ang maituturo sa atin ng mga sumulat ng mga salmo tungkol sa ganitong mga suliranin ng tao? Amang Diyos, salamat sa inyo pong pakikipagniig sa amin sa sandaling ito. Salamat at pinahihiram niyo pa kami ng isang saglit na buhay. Salamat sa lakas ng aming katawan, sa mga bagay na ibinibigay niyo at ipinagkakaloob upang ang buhay namin ay magkaroon ng maraming kasangkapan. Salamat, Panginoon, sa liwanag na hindi niyo ipinagkakait sa sino mang naghahanap nito. Kami lumalapit sa inyo, Panginoon, yumuyuko sa iyong harapan, napasasakop sa iyong kapangyarihan, napalilinis sa iyong kaliwanagan. Siyasatin mo po ang aming puso, Panginoon. Kung may mga kasalanan kaming natitira doon, ipagpatawad niyo po. Punuin niyo po ang aming mga kakulangan, palakasin ang aming mga kahinaan, bigyan ng liwanag ang aming mga kabulagan at mga kadiliman. At nawa, Panginoon, sa pagkain namin na iyong salitang espiritual, kami hindi lang lumakas, kundi kami makapagpalakas din sa mga kapwa namin ang hihina. Hinihiling namin kayo po ang maging tunay na tagapagsalita at wala nang iba. Tungtungan niyo lang po ng inyong paa ang inyong lingkod at maitaas namin ang iyong pangalan sa kalagitnaan namin at ang inyong kaluwalhatian ang siya naming mamasdan. Turuan mo kami, Panginoon, na magtuon ng pansin sa iyo na wala kayong kaagaw sa aming pag-ibig, sa aming puso, sa aming pagmamatyag. At nawa ang iyong salita na siyang pinuntahan namin, Panginoon, at dinayo para amin pong mapagsalusaluhan ang siya namin maging kalakasan. Kayo po ang maging tagapagsalita. In the name of Jesus, we reject and drive away any presence of evil and frustrate any malicious plans of evil men and evil spirits. We hide in the shadow of your love and ask you, Father, to be our speaker. Let your presence fill our hearts and fill this great hall, and may your power be felt and experienced by all of us. Lead us, Father. We ask you to speak before us. In the name of Jesus, we pray. Amen. When sleepless and troubled. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral na hinango sa ika-4 na salmo. Let us read Psalm 4, 1-8. Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. How long, O men, will you turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false gods? Know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord will hear when I call to him. In your anger, do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Offer right sacrifices and trust in the Lord. Many are asking, who can show us any good? Let the light of your face shine upon us, O Lord. You have filled my heart with greater joy than when their grain and new wine abound. I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. And may the Lord add great power to the reading of his words, that these words may become the food of our spirit. What is one great problem? What is the problem being tackled by this particular chapter of Psalm? That is distress. Psalm 4:1, answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Mga kabalisahan, pangamba, mga kinatatakutan, mga ligalig ng buhay, ang siyang nagpapabigat ng puso at ng pasanin ng may akda ng awit na ito, at ganoon din naman ng lahat ng taong kinakatawan ng may akda sa kanyang pagkilala sa mabigat na suliranin ng tao, at yan ay kabagabagan ng puso, kabigatan, kaguluhan. And therefore, there was this need for relief, for rest, a great need for a pause.
At napakaganda ng Tagalog po dyan, pahinga. Kailangan ng tao ng pahinga. At pag sinabi po nating pahinga, ang root word niya ay hinga. Kaya kung kayo inilulubog sa tubig at malunod-lunod, mailutang lang kayo sandali at makahinga, pwede na uli kayong ilubog. At hirap na hirap ka, mailutang ka lang ulit, makahinga ka. Kung tumatakbo ka na hindi ka na makahinga sa pagod, tumigil ka lang sandali at makahinga-hinga, pwede ka na uling tumakbo. At ito po ang hinihingi ng mayakda ng awit na ito sa Panginoon, pahinga. Pahinga ang kailangan ng tao. Napakarami natin mga dalahin. Napakarami mga kabigatan. Kabigatan na pangkatawan, pangkalusugan. Kabigatan na pangkalooban, ang ating emosyon, ang ating damdamin na sa tuwin ay nasasaktan. Hindi ka pa lubos na nakapagpapagaling sa mga sugat at kirot ng mga nakaraan. May bago na naman mga dumadating na sugat at kirot. Kaya sabi natin, Lord, bigyan niyo naman po kami ng pahinga. And precisely, that was what the Lord promised. He says, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Bibigyan ko kayo ng pahinga. At itong kailangan ng lahat, to catch one's breath and get on with life. What are the solutions that Psalms offer for us to have rest? Psalm 4:1, answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Ang number one na dapat gawin, kung kailangan natin ng pahinga, tayo napapagod at nabibigatan, call on the Lord. Manalangin. Sino po ba ang tinatawagan natin pag tayo napapagod ang puso? Pag tayo nababagabag? Pag napupuno tayo ng mga alalahanin at ligalig sa buhay, tatawag ka sa psychiatrist, tatawag ka sa counselor, tatawag ka sa kaibigan, tatawag ka sa kaibigan, tatawag kung kani-kanino. Hindi naman masama kung nakatutulong, pero ang dapat nating unang-unang tinatawagan ang Panginoon. At hindi nyo kailangan ng load para tumawag sa Kanya. God is only a prayer away. You don't get busy signals. God is always available. Pag ang tao ay namomroblema, mabigat ang damdamin, lito, hirap, ng 30 seconds, normal lang. Maraming problema talaga eh. Pag nabigatan ng mga 1 minute, hindi madala, normal lang. Marami talagang kabigatan sa buhay. Pero ang mga anak ng Diyos, pag nabibigatan ng loob niya ng higit na sa 1 minuto, abnormal na yan. Ibig sabihin, nalimutan natin na may Diyos. Diyos na nagsasabi, hali kayo, makipamatok sa akin, kayong nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Probably it's normal for us to be overwhelmed by a problem, but only for a while. Tulad ng sinasabi ni Martin Luther, ang isang dakilang Aleman, na nag-isip at nangahas mag-isip, maraming daang taon nang nakalipas. Sabi niya, you can't stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mapipigilan ng mga ibon na lumipad sa himpapawirin, kahit daanan ng ibabaw ng ating mga ulo, pero kaya mo naman silang pigilan na magpugad sa iyong buhok. At ganoon din po ang mga pag-alala, mga suliranin, pamamroblema, biglang dumarating, naaalala mo may bayarin ka, naaalala mo may utang ka, naaalala mo may taong galit sa'yo, naaalala mo mayroon kang sakit o mahal mo sa buhay, nawawala, may problema, natural mag-alala, pero dapat natin agad naalalang, teka, may Diyos. Hindi ko alam kung nasaan ang anak ko ngayon, pero alam niyo ng Diyos. So anong gagawin ko? Mananalangin ako. Why worry when we can pray? Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin bukas, pero alam ng Diyos, dahil narating na niya ang kasuluk-sulukan ng kabukas-bukasan ng kawalang hanggan, kaya sa Kanya ko aasa. Susundin ko ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga salita. Tatawag ako sa Kanya, sapagkat lagi siyang handang tumugon sa akin. Maaari pong matawag na normal para sa mga taga-sanlibutan na walang Diyos ang mamroblema, pero hindi yan normal sa mga anak ng Diyos. Bakit pa may Diyos? Diyos na nagsasabing, tumawag ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Yung iba naman tatawag sa Diyos, Diyos ko po, itong problema ko, 1, 2, 3, 4, 5, inyo na po, dalhin nyo na po, kayo ng bahala. Amen. Amin na po muli. Pagkatapos ng panalangin, mamamroblema na naman. Parang hindi nagdasal. Matapos ibigay sa Panginoon ng mga dalahin habang nananalangin, pagkatapos sa pagdas, kukunin ulit, papasanin na naman niya. Kaya sambakol na naman ang muka, ang haba-haba na naman ang muka, kasi may problema na naman. Ibang-iba dapat ang mga anak ng Diyos. Bagamat pare-pareho lang tayong nauulanan, naaarawan, nagbabayad ng kuryente at tubig,
Pero ang mga anak ng Diyos, may pagkukuhanan ng kapangyarihan na hindi naman ipinagkakait ng Diyos, ipinag-aalukan ng walang bayad. Kaya kailangan lagi nating inaalala, call on the Lord. Many people have to go through needless suffering because they treat the Lord as a last resort. Sabi ng iba, ay wala na tayong magagawa, mag-pray na lang tayo. Inihuli pa ang prayer, kaya naubos ang lakas, nagasgas ang katawan, kahuli-hulihang gagamitin yung paglapit sa Panginoon, samantalang yun ang dapat una. What are the other solutions that we can glean from this reading? Position yourself to get God's attention and to receive answers to your prayers. In other words, be righteous. Because the verse says, I'll call to you, O my righteous God. Hindi naman siguro baliwala na inilagay doon yung description na righteous God, matuwid na Diyos. Sapagkat ang mga tatawag sa Kanya ay marapat ding maging matuwid at nang sa gayon ay dinggin. Psalm 4:3, know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will hear when I call Him. Inihihiwalay ng Panginoon ang mga makadiyos, binabakuran, at ang mga makadiyos na ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang pagpapala. Gusto natin magkaroon ng payapang buhay, gusto natin na magkaroon ng tahimik na pagdaan ng mga araw, ang unahin natin ay maging makadiyos. We should be godly. That's the way we position ourselves to receive God's blessings. Psalm 4:4, in your anger do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. So hindi naman inaalis sa ating magalit. Marami naman talagang nakakagalit sa mundo. But do not sin despite your anger. Do not let your anger stay in your heart for long, because the same acid that you are storing for a person that you hate or you dislike will destroy you first before you can even attempt to pour it on others. Kapag tayo nag-iipon ng acid kung gusto nating ibuhos sa iba, ang puso natin nasisidlan nun at pinag-iipunan ng una munang nasasaktan, ang una munang nasusunog, bago pa man lang natin maihagi sa iba ang asidong ito. Kaya tayong maraming kaguluhan, kaya tayong maraming mga kabagabagan, dahil kuminsan ay marami tayong galit sa puso. Hindi mo lang ma-connecta na kaya pala hindi ako makatulog, yung galit ko 3 years ago, hindi ko pa natatapos, nasa puso ko pa. Dala-dala ko pa pala ang aking mga hinanakit, ang aking mga himutok, mga sama ko ng loob. Kaya kung minsan, baghabagang yung loob, hindi mo masabi kung bakit. May kumalabog lang, nervyos na nervyos ka. Kung minsan, antok na antok ka, hindi ka naman makatulog. Gutom na gutom ka, hindi ka makakain. Kasi hinahabol tayo ng mga utang natin sa nakaraan. Mga utang na hindi maring hindi bayaran. Sabi ng Panginoon, whatever a man sows, he shall reap. Ano man itinanim, inaani. Kaya kung umaani po tayo ngayon ng mga lungkot, umaani tayo ngayon ng mga gulo, balikan natin at sariwain kung ano mga ipinagtatanim natin noong araw. At nang sa ganon, mabunot natin ang mga ugat nito at nang tumigil na ito ng pamumunga hanggang bukas, hanggang sa darating pang mga panahon. Mapakarami natin pong dapat bunutin. Sama ng loob, mga panghihinayang, lalong-lalo yung pagkamuhi. Namumuhi ka sa isang tao dahil ginawan kanya ng masama, pero matagal na siyang gumawa ng masama, patuloy ka pa rin niyang nasisira sapagkat yung pagkamuhi mo na ang sumisira sa'yo. So dapat po nating tanggalin yung mga galit at mga sama ng loob, kundi man dahil tayo banal, dahil tayo marunong. Sapagkat kung marunong tayo, aalisin natin kung ano man yung nakasusugat sa atin. Naglalagay tayo ng mga patibong para sa ating mga kinaiinisan, pero tayong unang nahuhulog doon. Naglalagay tayo ng mga balakid sa daan ng mga tao, pero tayo man ay nahaharangan nun. So kailangan po tayong mag-isip-isip. That's why on your beds, ang sabi, contemplate. Hindi ka makatulog, pabiling-biling ka sa higaan, nakakalimang CD ka na lang napapanood. Ang sabi, when on your bed, do not always seek entertainment. When awake or sleepless, reflect, meditate, and think. In that way, sleeplessness can become a blessing because it becomes your space and time with the Lord. It becomes your time for meditation. Kumisan po sa kalagitnaan ng gabi, nagigising tayo ng walang kadahi-dahilan, maaaring nais tayong kausapin ng Espiritu ng Diyos. So you sit up and say, Lord, what is it? Meron po ba kayong mensahe?
Hindi pipilitin nating languin ang ating isip, pipilitin nating gumawa ng sari-saring mga pamamaraan para lang makatulog muli. Yung pala'y tayo tinutoktok ng Espiritu ng Diyos at nais makipagniig sa atin. Napakainam na sa gabi bago kayo antukin, manalangin na, mag-isip. Sapagkat sa haba ng ating mga pananalangin, nasasagian ng ating gunita ang mga bagay na matagal na nating nalimutan na nandun pala. Parang mga nakasarang mga kabinet, ang tagal na nating hindi nabubuksan, pero nung buksan natin, naroon pala maraming nabubulok na bagay, maraming bagay na noong pa man ay dapat na nating inalis at itinapon, pero nandun pa rin. At ganun po ang maraming mga silid sa loob ng ating puso. Maraming mga laman na dapat nang alisin, tanggalin, pero nandun pa. Kaya nalimutan nyo man na nandun yun, nandun pa rin, at patuloy pa rin tayong hinahabol ng mga anino ng nakaraan. Masarap sana magkaroon ng perfect life. But you and I know that perfection has been destroyed by sin. So we have to make do with that which is the next best thing. Or we have to make do with the less than perfect situation. Maraming bagay ang hindi na maibabalik pa. Maraming mga nabasag ang anumang pagtatangka ay hindi na natin kayang buuin. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Subalit ko ang lahat ng mga kabiguan natin at kahirapan dahil nung unang mga nakaraang araw ay patuloy pa rin nating aalagaan sa ating puso. Yung pagkakasakit natin dahil sa nakaraan ay patuloy pa mulit-muling mauulit. Kaya mulit-muli tayong malulugmok, mahihirapan, mabibigo, masasaktan. We have to put closure to many things. If there are things that cannot be brought back to how they were, we have to learn to make do with what is here and now and to get on with life. That is what Christianity is all about. Christianity is all about restoration. Christianity is all about our merciful and loving and perfect God paying for our sins and the sins of those who also owe us many things. Kung tayo po ay natutuwa na tayo pinatawad ng Diyos, dapat na rin tayo magpatawad. Kung yung mga nanakaw at naagaw natin sa ating kapwa ay pinatawad na ng Diyos, yung ding mga nanakaw at naagaw sa atin ay ipagpasa Diyos na rin natin. Marami pa tayong maaaring anihin para iyakan natin yung mga hindi nangyaring anihan noon, yung mga nasira nating mga taniman para patuloy nating ipagluksa, ay patuloy lang nating pabibigatin ang ating buhay. There are many things we have to let go of. Mga hinahawakan nating patalim na tayo lang nasasaktan na dapat nang bitawan para tayo gumaling. Ang mga pagpapasakit natin sa mga mahal natin sa buhay. Ayon po sa maraming mga pag-aaral ng mga psychologists, even psychiatrists, ang pinakamadalas nating saktan ay yung mga mahal natin sa buhay. Pinarurusahan natin sila dahil sa mga pagkakamali nila nung araw pa na hindi pa natin pinatatawad. At sa kahit-liitang sandali, sa kahit-liitang pagkakataon, ay patuloy natin sila hinahagupit, pinapalo, sinusugatan dahil gumaganti tayo. Bagay na dapat na nating wakasan. Wakasan ang mga hinaing nung bata pa tayo, ang mga hinanakit, ang mga galit. Maraming Kristiyano hindi po nakakatanggap ng tunay at lubos sa pagpapala ng Diyos dahil merong mga nakapinid na pinto sa loob ng ating puso na ang laman ay lason, ang laman ay basura na marapat nang isuko sa Diyos. So we do that, we contemplate. Kadalasan ang iniisip natin yung atraso ng iba, hindi natin naiisip yung atraso natin sa iba. Ang galing-galing nating magtuos ng utang ng iba sa atin, pero kinakalimutan natin ang utang natin sa iba. Maraming dapat gawin. At isa pa pong itinuturo nitong Psalm chapter 4, para magkaroon tayo ng tamang posisyon sa Diyos at tumanggap ng pagpapala at kapayapaan, offer right sacrifices. Psalm 4:5, offer right sacrifices and trust in the Lord. To offer sacrifice is part true worship. So it must be the right quality, the right quantity, and the right timing, the right motive, and the right way that we must make sacrifices, including and especially a humble heart. Offer your bodies as living sacrifices. Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ang patuloy na paggawa sa mabuti sa kapwa. Bawat po tao ay may espiritu. At kahit ang inyong mga kamay ay nagdadaupang palad, nagsasabi kayong kumusta ka, kahit ang inyong mga pisngi ay nagdadampian sa mga beso-beso,
Kahit nangingiti ang inyong mga labi, kung magkaaway ang inyong espiritu, alam nyo yon. Habang kayo ay nagbebeso-beso, ay nagsasabunutan yung mga espiritu nyo, ramdam nyo yon. Habang nagkakamayan kayo ng kamay, nagsusuntukan naman at nagre-wrestling ang inyong mga espiritu, ramdam natin yon. Kaya, ang espiritu ng iba, pwede tayong saktan in a spiritual way by hurting our spirit also. And also, in the same way, we hurt people, though we smile at them physically, when our spirit is not right, and when our spirit would rather harm them. Kaya marami pong mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya maraming sakit na hindi makita ng CT scan. Kaya maraming sakit na hindi makuha ng thermometer, hindi mabasa ng x-ray, dahil sakit na ang pinagmumulan ay espiritu. Kaya ito po ang dapat nating ungkatin, buksan, linisin, at kung kailangan putulin sa ating buhay. Maaaring hindi tayo mapagkatulog dahil tayo giniligalig ng napakaraming espiritu ng ibang taong galit sa atin. Kaya dapat tayo makipagkasundo. Kung may mga utang tayo ibayaran natin, meron tayong dapat isoli natin. Kung meron tayong mga dapat hinging patawad ay hingin natin, sapagkat ang mga katawan man natin magkakalayo, ang mga espiritu ng tao ay napakadaling magkadikit-dikit at magkaugnay-ugnay. Pati nga sa Biblia sinasabi, our battle is not against flesh and blood, but against spirit, against principalities, against powers in the air. So you've got to deal with that. Do not forget to be good to people, because ill feelings, anger, and hatred of people can affect us in many ways that we can know or acknowledge. It will be very wonderful to receive the Lord's touch. When sleepless, when troubled, receive the Lord's touch. Lagi gusto natin ibang touch, o touch ng therapist, no? Touch ng mga professional caregivers. Wala namang masama kung nakakatulong sa atin, pero walang hihigit doon sa hipo ng Panginoon. Psalm 4:6, many are asking, who can show us any good? Let the light of your face shine upon us, O Lord. The light of the Lord's face shining upon us, touching us. Because light can touch us. Light touches us. So let the light of the Lord touch us. Ano pong ginagawa ng light? Pag may mali, ipinapakita niya. Pag may tama, ipinakikita rin niya. Iniiwas tayo sa mga bagay na ating pwedeng kadapaan, kahulugan. Let the light of the Lord touch us. So be brightened up by the Lord's face, by the presence and the teachings of the Lord, by His promises. Kumisan po ay nagpapakitaan ng mga tao, itong aking jewelry box, itong aking safety box ng mga jewels. Ano mga laman? Mga alahas, mga bato, mga metal. Hindi naman masama. Pero lalong maganda na meron kayong treasure chest, meron tayong jewelry box sa puso natin na ang laman, mga pangako ng Panginoon. Isinaulo natin ang salita ng Diyos sa kanyang mga pangako na maaari nating panghawakan, maaari nating sandalan, tindigan, maging bubong sa ibabaw ng ating ulo sa panahon ng mga unos ng ating buhay. Commit the Word of God to memory. Kung may pupuntahan tayong mga pagtitipon, dapat tama ang mga suot mong alahas, lalo namang dapat tama ang inilalabas mo sa box sa mga pangako at salita ng Diyos. Sa hinihingi ng pagkakataon, meron tayong mga tugmang-tugmang salita ng Diyos. Kaya ang Panginoon nakakapagpuno ng kaligayahan sa ating buhay. Psalm 4:7, you have filled my heart with greater joy than when their grain and new wine abound. Ano po ba ang kaligayahan? Lalo na ng mga sinaunang tao, di yung matiyak lang nila na may mga trigo, may bigas, may tinapay, may pagkain, at meron pang new wine na nagpapasarap sa buhay at sa pagkain. Pero sabi ng sumulat ng Psalm chapter 4, pinupuno mo ang puso ko ng kaligayahang higit pa sa idinudulot ng mga pagkain at ng mga alak. So be filled with godly joy that surpasses the pleasures given by food and wine, and this is nothing but really to live righteously. Mabuhay sa makadiyos na paraan. Magpatawad, pawalan na ang dapat pawalan. Marami tayong masyadong hawak na hindi natin kailangang hawakan. Lalo mga nagpupumiglas, pakawalan. Alangan naman buong buhay, wala kayong gagawin kundi pigilan sila. Kung ayaw sa inyo, di huwag.
Bakit yung pipilitin na nandyan, ay pigil na pigil na pigil kayo, hindi na tuloy kayo makapagpahinga, hindi na kayo makakain, hindi na kayo makapag-muni-muni, dahil wala kayong ginagawa kundi magbantay. Either yan ay tao, o profesyon, o kabuhayan, kung talagang ayaw sa inyo niyan, hayaan nyo. Because only by letting go, and only by making your hands empty, can you be ready to receive fresh blessings from the Lord. Bitawan ang mga ayaw pahawak. Dahil sa pagpilit natin ang paghawak sa kanila, hindi tuloy lumalaya ang ating mga kamay upang humawak doon sa mga nagpapahawak naman sa atin at sa gustong magpaampon sa atin at gustong sumama sa atin. Ano pong mga bagay ang sobrang nating pinangahawakan at sobrang higpit nating pinipigil samantalang alam naman natin gustong umalis sa atin? Kung yun man ay project, yun man ay trabaho, yun man ay mahirap. Why can we just not relax and flow with the will of God and let the will of God fill our hearts? Pagka yung mga para sa atin ay dumarating, para sa atin yun. Kahit hindi mo pigilan, nandun yun, nakapahinga ka. Pero baliwala po, may tao lang dyan, may bagay lang dyan, nandyan lang kasi wala tayong ginawa kundi pigilin yun. Nakakapagod yun. Let go of many things and be filled with godly joy. Pag ginawa po natin ang lahat ng yan, ng pinag-usapan natin, ano magiging wakas? Psalm 4:8. I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Maganda yan. Isulat ninyong ganyan, ikwadro, ilagay sa inyong night table. Kung mahilig kayo sa mga glow in the dark, gumawa kayo ng ganito, nakakatapat sa inyong kama. Pag hindi kayo makatulog, nababasa nyo, I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Not my husband or wife, not my son or daughter, not my father nor mother, not my wealth nor poverty, not what I have or do not have, but you alone, make me dwell in safety. Pag binigyan po natin ng pansin ng Panginoon na gano'n, na siya lang talaga, gagawin naman niya yung kanyang ganang papel. Most of the time, we are not able to receive full ministration from the Lord because we don't give Him the space. So live a righteous life. Let go of what you must let go and travel on as best as you can. Keep the promises of God in your heart and be safe. Feel safe and sleep peacefully. Kapag po tayo hindi makatulog at balisa, pag tayo ay halos naglalamay buong magdamag, samantalahin natin ito upang magbulay-bulay, upang sariwain ang mga bagay na dapat balikan. Samantalahin natin ito upang makipagniig sa Diyos, upang manalangin, pagkat maraming naghihintay na pagpapala sa mga taong nakikipagniig sa Diyos. Position yourself for powerful prayer by living a righteous life, by getting rid of all the unrighteousnesses that we have done in the past. And pray also for people who are sleepless. Kung minsan po, hindi tayo makatulog sapagkat ginigising tayo ng Espiritu para manalangin para sa iba. Bakit hindi ka makatulog? Bisa ipag-umpugan mo ang iyong ulo, uminom ka ng mainit na gatas, mag-hot shower, kung ano na ng gimmick ang ginawa, hindi pa rin makatulog. Maaaring ito'y panahon for us to minister to other people, to intercede for others. Hindi tayo dapat lagi magrereklamo, hindi ako makatulog, hindi ako nakatulog. Baka panahon na, sino po bang hindi ko na ipapanalangin? Sino bang tao ngayon ang nasa panganib this very moment that needs prayer, that needs a covering of prayer? Ask the Lord, Lord, sino pong ipapanalangin ko? Teach me how to pray. Because we do not know how to pray as we ought. But the Spirit intercedes for us with sighs too deep for words. So the Spirit can tell us, can give us clues. Pray for this, pray for that, pray in this manner. Then we will be able to minister to people. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa paalala nyo. Sa mga paalala na mahal nyo kami, gusto nyo kami maging mapayapa, nakikinig kayo sa mga dalangin ng mga matuwid. Kaya walang lugar para sa amin, Panginoon, yung mag-alala, mapuyat ng walang dahilan. Kayo'y mapagmahal na Diyos at nais naming damhin ng buong buo ang pag-ibig nyo. Kumilos kayo sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon, at tukuyin ninyo ang bawat isa na mayroong problema sa pagtulog. Problema sa pagkakaroon ng kapayapaan. Mga taong madalas ay balisa. Hindi alam kung bakit, pero natatakot. Hindi alam kung anong dahilan, pero
Hindi mapakali. Kapayapaan ang pangako nyo para sa inyong mga anak. Kapahingahan. Nais namin, Panginoong, hingin yan kung hindi pa nakakamit ng ilan sa amin. Habang lahat ay nakatungo, nais ko pong manalangin, nais kong ipanalangin ang lahat ng kapatid natin ngayon, mga panauhin, mga kaibigan, na may problema sa pagtulog. Hindi kayo mapagkatulog, o kaya nerbiyoso kayo, o kaya madali kayong matakot, hindi payapa ang inyong loob. Hindi bagay yan sa mga anak ng Diyos. Papawiin natin sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Hihingi tayo at mangangahas lumapit sa Diyos. Humingi ng isang himala na bigyan tayo ng kapayapaan. Tumindig ang sino mang nais maipanalangin at nagsasabing, Panginoon, kailangan ko po itong kapayapaan na ito. Gusto ko pong makatulog ng mahimbing. Ayokong lagi akong ninenervyos. Meron akong laging alalahanin. Laging pinanghihinaan ako ng loob. Meron ako mga pangamba. Hindi po, nakakahiyang aminin yan. Lahat tayo ay may sakit. Ang church ay isang ospital at ang Diyos ang tagapagpagamot sa atin. Siya ang tunay na manggagamot. Lumalapit tayo sumasamba dahil inaamin natin sa Diyos na may kakulangan tayo. Kaya isang marangal na bagay na tumindig at sabihin, Lord, kailangan ko po kayo. Kailangan ko ang paghihipon ninyo sa akin. Tama na yung aking paglalakas-lakasan na superman or superwoman. Narito po ako, isang marupok na tao, mahina na kailangan ng inyong paghipok. Kayo ang tunay na bayani, hindi ako. Kayo talagang malakas, hindi ako. Yun pong mga nadiling nakaupo, inaasahan kong kayo'y mapayapa at salamat sa Panginoon kung gayon. Tulungan nyo kong ipanalangin ang mga bawat tatayo. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng paghipo ng Panginoon, ng pagpapagaling. Bali, wala na tayo aaten ng isang worship celebration na babalik din tayong sugatan, bigo at hindi nahipo ng Panginoon. Narito siya. He promised, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. So the power of God is here. All we have to do is just plug into that power. Parang isang ilawan na madilim, isasaksak lang sa kuryente, nagkakaroon ng ilaw. Ito pong kailangan natin. Tayo sapian ng presensya ng Panginoon. Kung sino pang nais tumindig, tanggapin yung kalayaan yung tumayo. Pinalalaya tayo ni Kristo na magpahipo at magpagaling sa Kanya. Huwag kayong makikinig sa pagpasisira ng loob ng mga espiritong gusto kayo'y laging guluhin. Kasi huwag kang tatayo para lagi kitang magulo. Kailangan po natin kasi sabihin, Lord, I really need you. I acknowledge that and I humbly stand because I need you. Because I know that you are the answer. Kung may nais pang tumayo, purihin ang Diyos, gawin nyo. Panginoon naming Diyos, masdan nyo ang mga anak nyong tumitindig. Kinikilala ang pangangailangan. Kinikilala na kayo ang makapagdudulot ng kapayapaan, ng katahimikan sa buhay. Sa pagtayong ito ng mga anak mo, Panginoon, unang-una hinihiling namin, ipakita mo kung meron kaming pananagutan, kung meron kaming kasalanan, kung meron kaming pagkukulang, kaya naguguluhan kami. At matapos mong ipakita ito, Panginoon, ituro mo sa amin ang pinakamadali, pinakamabilis at pinakamabisang hakbang na dapat namin gawin para mapagpunan namin ang aming mga kakulangan, para mapatawad mo kami at mapatawad kami na aming mga kapwa kung mayroon kaming pagkukulang. Ipakita mo rin, Panginoon, kung mayroon kaming paraan ng pamumuhay na siyang nagdudulot ng ganitong mga gulo. Teach us if there's any aspect of our lifestyle, O God, that procures this kind of trouble and brings about all kinds of lack of peace in our lives. Panginoon, dalawin niyo po kami. Humihingi po ako, Panginoon, sa ngalan na iyong anak na si Jesus o Ama, ng isang himala. Paghimalaan mo po ang lahat ng tumitindig sa iyong harapan. Sa malinaw na paraan, ipakita mo, Panginoon, ang higing pagkilos niyo sa sandaling ito. Sagutin niyo po, tugunin ng mga katanungan. Ibsan niyo, Panginoon, ang mga hapdi at kirot. At bigyan niyo, Panginoon, ng kapayapaan, ang kaguluhan ng loob. Sa lahat ng pinanghihinaan ng loob, nagdadalawang loob, Panginoon, nawa ang tapang niyo ay mapasa amin. Maalala namin kung sino kayo. Kayo'y Diyos ng mga Diyos. Kayo'y hari ng mga hari. Lumikha ng langit at lupa. Walang imposible sa inyo. Pagkalooban mo, Panginoon, ng mga anak mong ito ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kasaganaan ng espiritu at emosyon, mag-umapaw sa puso ang kagalakan at lumabas ito sa mga ngiti, lumabas sa mga mabubutit, mga papuring salita. At nawa, Panginoon, sa pagpapatahimik mo sa aming buhay,
maging mga kasangkapan mo rin kami upang mapatahimik ang marami pang iba. Mga kapatid na nakatindig, tanggapin nyo mula sa Panginoon ang iyong hinihingi. Hindi niya ipaghihirap ang hinihingi ninyo. Hindi magiging kakulangan sa Diyos na kayo bigyan. In the name of Jesus, claim your blessings from the Lord. Lift up your hearts and receive in the name of Jesus whatever you dare to ask God at this point. God is generous and rich, and He will never be impoverished by what He gives us. Ask. Manahimik ngayon at manalangin po kayo mga kapatid. Kani-kanyang panalangin sa Panginoon, hingin nyo sa Kanya ang kapayapaan, katahimikan, kasaganaan ng espiritu at ng ating emosyon. Lumapit kayo, narito siya, walang duda, dinidinig at handa magbigay. Hindi maramot ang Diyos. Siya'y magulang na natutuwang magbigay. Hingin ninyo. Dare to ask God. Purihin po kayo, Panginoon. Maging sa mga bagay na alam niyong mabuti sa amin na hindi namin naiisip hingin, salamat po, ibigay niyo na rin sa amin. Igawad niyo ang kapayapaan, katahimikan, at igawad niyo rin ang karunungan para matutunan namin kung anong mga dapat na mga practical na gawin namin para ang kapayapaang ito ay lalong magtagal sa aming buhay. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Maaari na po kayong maupo at nais ko namang anyayahan ang iba. Yung hindi tumayo. Natutuwa akong isipin na payapa ang buhay niyo. Tumayo naman kayo at magpapasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat at payapa ang buhay ng marami sa atin. Salamat at may gana tayong kumain. Salamat at may gana tayong matulog. May gana tayong mabuhay. Panginoon, salamat po. Salamat sa buhay ng mga kapatid na isang saksi sa iyong kabutihan. Kung minsan nalilimutan namin ipagpasalamat ang mga tinatanggap namin sa inyo, ipatawad niyo po sa amin. Subalit ngayon, nagdiriwang kami, Panginoon. Ibinagbubunyi namin ang tagumpay niyo sa aming buhay. Sa marami sa amin na hinango nyo sa dilim. Sa marami sa amin, Panginoon, hinango nyo sa lusak. At nilinis nyo, hinugasan ang dugo ng iyong anak na si Jesus. Binihisan, binigyan ng karangalan, binigyan ng kapayapaan, at binigyan pa ng kasaganaan. Salamat po. Wala sa mga bagay na ito ang dapat naming tanggapin kung kami lang ang pagbabasihan ito. Subalit kayo'y mahabagin, maibigin, mabuting Diyos. Hinahangad namin, Panginoon, na humiling, kung maaari, dagdagan nyo pa ang mga pagpapalang ito. Pasaganahin nyo pang lalo ang iyong mga anak. Hindi masamang humingi sa magulang, Panginoon. Hindi nyo ipinagkakait. Sa ngalan ng lahat na tumitindig ngayon, ako na yung lingkod, nangangahas lumapit sa iyong presensya upang ihingi pa ng mga pagpapala ang mga kapatid na ito. Maging yung mga hindi nakatayo ngayon, inihihingi ko, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Alam namin wala kaming patago sa inyo, pero ang pag-ibig niyo ay bukal. Hindi namin kayo kailangan kumbinsihin maging mabuti sapagkat likas kayong mabuti. Wala man kaming ipinatago, humihingi kami ngayon, Panginoon. Pakibigyan niyo pa po ang mga anak niyong ito, kaming lahat, ng dagdag pang mga pagpapala. At nang sa ganon, lalong maitaas pa namin ay iyong pangalan. At magamit mo pa kami, Panginoon, na patotoo ng iyong kabutihan. At makapagdala pa kami ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. At kami, higit sa lahat, magamit ninyo na pagpapala sa iba. Nawa, Panginoon, baka sobra-sobrahin niyo po ang mga blessing na ibinibigay sa mga anak na ito para magkaroon sila ng malaking mga gawain ng pangkawang gawa. Para makapagbigay sa mga kamag-anak, kaibigan, maging sa mga estranghero ng pagkain, ng tulong, ng kabutihan. May you, Lord, give us this security so that we will be kind enough to give and not always worry about our own needs. Pasaganahin mo po, Panginoon, buksan niyo po ang pinto ng kalangitan. Padaluyin sa dakong ito ang maraming pagpapala. We don't deserve it, but out of your grace and because of who you are, we dare to ask. Father, thank you for giving it. I know in my heart that you grant this request. Praise you. Thank you, Lord. In the name of your Son, Jesus.